Chinese Air Force plane at Australian Air Force aircraft nagkainitan sa ere ng South China Sea. Nagpahayag ng pagkabahala ang Pilipinas sa nangyaring engkwentro sa himpapawid sa pagitan ng Chinese Air Force plane at Australian Air Force aircraft sa South China Sea. Sa isang pahayag binigyang diin ng Department of Foreign Affairs na kailangang irespeto ng lahat ng bansa ang kalayaan sa paglalayag maging ang pagpapalipad sa international sea lines. Nauna nang itinanggi ng Australia ang mga paratang ng China na sinadyang lumabag ang isang Australian Air Force plane sa himpapawid ng China at nagbanta sa pambansang seguridad nito. Sa halip, binatikos ng Australia ang kilos ng isang Chinese Navy fighter jet na nagpakawala ng flares malapit sa kanilang sasakyang panghimpapawid na tinawag nilang mali at lubhang mapanganib. Samantala, 2 barko na naman ng China Coast Guard ang itinaboy ng Pilipinas malapit sa Pangasinan dahil sa patuloy na panghaharas ng mga Chinese. Muling iginiit ng ating pamahalaan na wala itong balak alisin ang missile system na dineploy ng Amerika. Halos hindi na tinantana ng China Coast Guard ang hilagang bahagi ng West Philippine Sea. Kahapon, 2 barko na naman ng China ang namataan malapit sa may Pangasinan. Unang naitaboy ng Philippine Coast Guard ang CCG Vessel 3304 malapit sa may Bolinao. Kinahapunan, pinalitan ito ng mas malaking barko na CCG Vessel 3103. Pero kahit dehado sa mas malalaking barko ng China, hindi sila tinantana ng BRP Cobra. Niradyuhan nila ang mga Chinese at pilit na itinaboy sa loob ng ating exclusive economic zone. Una nang sinabi ng Coast Guard na planado ng China ang regular na pagpapadala ng mga barko sa EEZ ng Pilipinas, bukod sa mga white ship o Coast Guard vessels, madalas na rin maispatan ang mga warship ng China. Kaya ang Philippine Navy pinag-aaralan ng mga sugestyon na magtayo ng West Philippine Sea Command para mas matutukan ang seguridad sa rehiyon. That proposal is well taken. The armed forces has different unified commands which address not only internal but also external defense operations. But however, that recommendation will be duly noted and we will be studying them. Bukod sa Navy, nakalatag na rin daw ang plano ng Coast Guard na bumili ng mga bagong barko para madagdagan ng mga nagpapatrolya sa West Philippine Sea. The President Bongbong Marcos has already approved the acquisition of 5 more 97-meter vessels for the Philippine Coast Guard from Japan. And then, of course, the 40 vessels that will be coming from France as we decide the acquisition of vessels. Muli namang iginiit ng National Security Council na walang plano ang Pilipinas na alisin ang Typhoon missile ng Amerika sa Luzon. Dati na itong ipinrotesta ng China, pero nanindigan si Pangulong Bongbong Marcos na aalisin niya lang ang missile kung ihihinto ng China ang pagiging agresibo at iligal na pangangamkam ng ating teritoryo sa West Philippine Sea. Eto na, plano pa rin ng Armed Forces of the Philippines na bumili ng submarine bilang bahagi ng modernisasyon ng kagamitan ng sandatahang lakas. Patuloy namang binabantayan ng Philippine Coast Guard ang mga barko ng China na nasa exclusive economic zone ng Pilipinas. Sa harap ng patuloy na pagpapabuti ng depensa ng bansa ay ang modernisasyon sa kagamitan ng sandatahang lakas. Ayon kay AFP Chief of Staff, General Romeo Browner Jr., hindi pa rin nawawala sa plano ang pagbili ng submarine sa ilalim ng AFP Modernization Program Horizon 3. Hopefully, it's a dream for US to get at least 2 submarines. We are an archipelago and so we have to have this type of capability. Because it's really difficult to defend the entire archipelago without submarines. Sa mga nakalipas sa taon, tumaas ng 29% ang pondo para sa AFP Modernization Program, kung saan 35 na bilyong piso ang inilaan ng pamahalaan ngayong 2025. Aminado si Jen Browner na hindi pa ito sapat, lalo't may mga binabayaran din na multi-year contracts sa mga naunang binili na kagamitan. Pero ginagawa niya ng paraan para magkaroon ng karagdagang pondo sa tulong ng local at foreign financing. In fact, we have had some offers already, so pinag-aaralan po natin yung legality nito. But sa lahat po ng tulong na pwedeng maibigay sa AFP, sa Philippine Coast Guard at sa iba pang ahensya ng gobyerno that are involved in securing our territory and our sovereign rights, these are all welcome to us. Ngayong taon, inaasahan ang delivery ng 2 bagong corvette mula South Korea, kabilang ang BRP Miguel Malvar na darating sa Marso. Mayroon ding bagong landing dock ships at 6 na offshore patrol vessels. Idinaos naman ngayong Miyerkules ang ika-7 multilateral maritime cooperative activity sa pagitan ng Pilipinas, Canada at Amerika sa West Philippine Sea. Kalahok ang naval at air force units ng mga nasabing bansa. Huwag po kalimutan mag-like at subscribe na rin. Salamat po.